Good evening! Hi, I'm Daniel. And I'm Tracy. And welcome to Bonfire Night. So, we welcome po namin lahat ng mga ka-Bonfire Night natin na nakasubaybay ngayong gabi, no? So, especially to our pastors, sa ating mga primary leaders, cell leaders, and most especially sa ating mga cell members and invites. So, welcome po kayo sa ating Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So, bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! Okay, so praise God po sa napanood nating Bonfire Things to Remember. So, i-take natin no, yung mga yung mga reminders po sa atin doon para talaga makapag-focus po tayo sa ating gawain. So, not just sa Bonfire Night, kundi sa lahat po ng mga gawain natin, mapa-online man yan o mapa face-to-face. And ready our hearts and our minds sa pagpapatuloy po ng ating gawain. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya na-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship team sa pamamagitan ng isang awitin. This is my revelation, Christ Jesus crucified. Salvation through repentance, at the cross in which He died. Now read my absolution, forgiveness for my sin. And I sink beneath the waters that Christ was buried in. I will rise, I will rise, as Christ was raised to life. Now in Him, now in Him, I live. I stand in new creation, baptized in blood and fire. No fear of condemnation, by faith I'm justified. I will rise, I will rise, as Christ was raised.
eternal. No kingdom knows no end. Your praise goes on forever and on again. No power can stand against you. No curse assault your throne. No one can steal your glory, for it is yours alone. I stand to sing your praises. I stand to testify, for I was dead in my sin, but I will rise. I will rise. As Christ was raised to life, now in Him, now in Him, I live. No power can stand against you. No curse assault your throne. No one can steal your glory, for it is yours alone. I stand to sing your praises. I stand to testify, for I was dead in my sin, but I will rise. I will rise. As Christ was raised to life, now in Him, now in Him, I live. I will rise. I will rise. As Christ was raised to life, now in Him, now in Him, I will rise. I will rise. As Christ was raised to life, now in Him, now So, praise God. Thank you po sa ating worship team sa pangunguna sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. At nawa, nakatulong ito no, for us na may handa yung ating puso't isipan po sa mensahe na mapapakinggan natin ngayong gabi. And as we go on to the very heart of our bonfire night, which is the Word of God, so talagang ilayo muna natin yung ating mga sarili sa distraction po. So sa ilang minuto na ito, focus po tayo. Talagang wag muna pupunta sa mga ibang apps or wag muna mag-i-scroll. Ayan, so ilang minuto lang po ito para talaga buong buo natin makuha yung mensahe ng Lord para sa atin ngayong gabi. Na-encourage yung bawat isa na mag-engage po tayo and also talagang i-share natin to sa ating mga timelines yung ating gawain ngayong gabi para marami ang mapagpala. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. So for our speaker, so he is the senior pastor of CGS Gawaran. Let's welcome Pastor June Colo. Isang mapagpalang gabi sa lahat po na nandito sa ating bonfire platform. Wini-welcome po natin lahat ng mga pastor in wives. Welcome po sa lahat ng mga leaders, sa lahat ng mga attendees, mga disciple, sa lahat ng ating invite ngayong gabi, sa lahat ng mga tatay, mga nanay, mga kabataan na nakikinig po ngayon dito sa ating gawain na nasa iba't ibang lugar ng ating bansa.
gayon din sa mga karatig na bansa, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay dumako sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng lahat ng bagay sa buong sanlibutan. God, kami po ay dumudulog sa inyo at nagpapakumbaba upang amin pong hingin ang iyong pong patnubay, gabay sa amin pong gawain ito. Hinihiling ko po na ang Holy Spirit ang siya pong patuloy na magbigay o Diyos sa amin ng karunungan, kaunawaan, upang ang mga salita mo, O God, na amin pong pag-uusapan sa gabi pong ito, ay patuloy, O Diyos, na muli ay magbukas ng panibagong pagpapala, panibagong direksyon, panibagong hamon, na ang aming maririnig, O Diyos, ito ay makita sa aming mga buhay. Ito ay aming maisagawa upang patuloy, O Diyos, na kami ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. God, bilang gagamitin mo sa oras pong ito, akin pong isinusoko sa inyo ang aking sarili. Mangusap po kayo, Holy Spirit, sa akin. Samahan niyo po ako, pangunahan po ako, upang ang gawain ito ay maging isang matagumpay. Salamat po, Ama, sa inyo po ang kapurihan at kadakilaan. In Jesus' name pray. Amen. So atin pong buksan ang ating pong pag-uusapan sa gabi pong ito na matatagpuan po sa aklat ng Romans, chapter 9, verse 1 to 4. So tingnan po natin sa Tagalog, sabi po dito, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang aking pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pa't mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda ng pagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Lipat po tayo sa aklat ng Juan, chapter 20, verse 21. Sa Tagalog din po. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. So ang ating pong pag-uusapan ngayong gabi ay the importance of soul winning. No? Sinabi po dito sa John chapter 20, sumaatin ang kapayapaan. Nais ng Diyos na lahat ng tao pagharian ng kapayapaang nagmumula sa Kanya. Kaya bilang mga leaders, mga disciple, tayo ay dinesign ng Diyos para sa isang misyon. Misyon na kung saan ito, soul winning. Ibig sabihin, once na ikaw ay maging disciple o leader, kabilang ka na sa paggawa ng soul winning. Buhay mo na yan. Nakatalaga ka na diyan. Kaya wala kang dahilan na hindi magbubunga, na hindi magmumultiply. Sabi ng Panginoong Hesus, kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. So ibig sabihin, pinapakita po dito na ang Panginoong Hesus ay naghahanap po ng result sa pagkakasugo sa atin. At iisa po ang kanyang layunin, soul winning. Maghanap tayo ng mga taong madadala natin sa Diyos. No? Kaya nga po ang soul winning ay napakahalaga sa Diyos. No? Katunayan, ang Panginoong Hesus, ibinigay niya kanyang sarili doon sa cross at binayaran niya ito ng dugo upang ma-experience po natin ang kaligtasang ito. Ang ibinayad ng Panginoong Hesus, hindi po ginto, hindi po pera, kundi ang kanyang sariling dugo. Ganito, ipinahihawatig ng Diyos ang kahalagahan ng soul winning. Kaya alamin po natin, why soul winning is important. Number 1, because it's rescue people from the acts of sin. No? So makikita po natin yan sa verse 1 and 2 kung babalikan po natin, no? Na si Pablo, nakukonsensya siya. No? Nakukonsensya siya sa kanyang mga kalahi
sa kanyang mga kababayan na gumagawa ng kasalanan. Alam ni Pablo na ang mga gumagawa ng kasalanan ay tuluyang mapapahamak. Alam ni Pablo ang kasasapitan ng mga kalahi niya kapag hindi ito nagbago, kapag nagpatuloy sila sa paggawa ng kasalanan. Kaya gayon na lamang ang nadarama niyang kalungkutan. Sabi niya dito, ibig ni Pablo na ang mga Israelita, ang kanyang mga kababayan ay maligtas. Magkaroon ng pagbabago ang kanilang buhay. Kapatid, ikaw na binago ng Diyos, alam mo rin ba ang sasapitin ng iyong mga mahal sa buhay? Na hindi makaalis sa kasalanan? Ang mga tao sa paligid mo, ang pamilya mo. No? So, si Pablo, nakita ni Pablo na yung kanyang kalahi, mapapahamak. Diba? Mapapahamak. Kapag hindi nakaalis sa kasalanan. Kaya sabi po dito sa Roma 6:23, sapagkat kabayaran ng kasalanan, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang magiging kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero alam ni Pablo na may lunas ito. Kailangan lamang gamitin niya o natin ang soul winning. Kailangang makarating ang salita ng Diyos sa mga tao na nasa ilalim ng kasalanan. Kailangan malaman ng tao na may regalo ang Diyos na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nung hindi pa kilala ni Pablo ang Diyos, hindi pa siya naglilingkod dito, wala siyang pakialam sa mga tao. Wala siyang pakialam sa mga gumagawa ng kasalanan. Wala siyang pakialam sa mga mapapahamak. At katunayan niyan, si Pablo ay kasabwat upang patayin si Esteban. Diba? So, nung siya ay makakilala na sa Diyos, naglilingkod na sa Diyos, doon niya nadama yung kalungkutan sa kanya sarili. Dahil nakita niya, kapag ang tao ay hindi nakaalis sa kasalanan, siguradong may kapahamakan na mangyayari. So, naranasan ni Pablo yon pagdaramdam sa kanyang sarili. So, ibig sabihin, ang nakita lamang ng soul winning ay yung mga tao na nilinis ang budhi, pinatawad sa kasalanan, nalinis at nagising sa katotohanan, binago ang buhay. Sa atin ngayon, bilang mga naglilingkod sa Diyos, tayo ay nakababatid na ang Diyos ay puot na puot, galit na galit sa kasalanan. Katunayan po niyan, sila Adan at Eve, pinalaya sa Garden ng Eden dahil sa kasalanan. Ang mga Israelita hindi nakapasok sa lupang pangako dahil sa kasalanan. So ibig sabihin, ang tingin ng Diyos sa kasalanan noon at ngayon, iisa lang. Ito ay magdudulot ng kapahamakan sa buhay ng tao. No? Kaya bilang mga nakakilala na sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, mga disciple, mga leaders, no? Ang mission po natin ay gumawa ng paraan, ibigay ang salita ng Diyos sa mga tao, ipakilala na si Kristo Jesus ang lunas sa kasalanan ng tao. Sabi nga po dito sa John 3:36, ang nanalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Manatili sa kanya ang poot ng Diyos. Dito natin maintindihan na marami sa paligid natin na mga tao ay nasa ilalim ng kontrol ng kasalanan. Hindi nila alam, hindi nila nakikita na ang kanilang ginagawa ay mali. Hindi nila alam
na sa kanilang ginagawa, ito pala ay kasalanan. Kasi ang kasalanan po ay nakaangkla o nakadikit na yan, no? Sa buhay natin o sa buhay ng tao. At kailanman ay hindi malalaman ng tao na kasalanan ang kanilang ginagawa hanggat hindi po nakakarating sa kanila ang salita ng Diyos. Kaya dito mahalaga po ang winning soul, no? Dahil sa soul winning, ikaw at ako naligtas. Ha? Kaya nga pag wala ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, patuloy lamang na mamumuhay ang tao sa gawain ng kasalanan. At ang result nito, naging magulo ang buhay. Diba? Nagiging magulo ang buhay. Pag walang pagbabahagi ng salita ng Diyos, patuloy ang tao sa paggawa ng kasalanan at hindi po makaahon sa kahirapan. Hindi po makaalis sa kasamaan. Diba? Kaya, bilang mga lingkod ng ating Panginoon sa panahon po natin, kailangan tayo ang magdala sa kanila ng salita ng Diyos upang itong mga nasa ilalim ng kasalanan ay magkaroon ng kaligtasan. Dahil hanggat hindi po nakakalaya sa kasalanan ang tao, ang kahirapan ay patuloy po nilang mararanasan. Dahil ang mga tao hindi kayang i-manage maging ang pinansyal na pagpapala kapag sila ay namumuhay sa ilalim ng kasalanan. Kaya ang nagiging buhay ng tao, magulo, lito, di ba? Hindi nakakapag-isip ng matino, naguguluhan, at kailangan natin silang maabot. Pag wala ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, ang tao hindi magigising, hindi makatutugon sa magandang plano ng Diyos. Kaya maganda po na ang salita ng Diyos ay iparating natin sa mga tao. Kailangang makapasok ito sa buhay nila. Kailangan pilitin natin na ito'y maintindihan nila sapagkat walang pagbabago ng buhay pag wala ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos lamang ang magbabago ng buhay. Ang magbabago ng isip ng tao, ang magbabago ng pagkatao. Dahil ang ginagawa ng tao ay hindi niya alam kung ito ay nakasisira o nahahantong sa kapahamakan ang buhay niya. Kaya nga, kapag wala po ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi matututo ang tao na kilalanin ang Diyos, pahalagahan ang Diyos, at hindi siya magigising sa kanyang ginagawang kasalanan. At nais niya at patuloy siya na mamumuhay sa kaguluhan. Diba? Kaya si Pablo matindi ang kanyang nadarama. Matindi yung kanyang kalungkutan sa kanyang mga kalahi, sa kanyang mga kababayan. Dahil alam niya na ang kanyang kababayan nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya, gayon na lamang ang kanyang pagnanasa, pagmamalasakit, na maihayag ang salita ng Diyos. Ipangaral niya ang salita ng Diyos sa bawat lugar na kanyang mapuntahan. Nagtiis si Pablo, nagtiyaga si Pablo, naglakad si Pablo, nagutom si Pablo. Mapahalagahan lamang niya ang soul winning upang ang kanyang mga kalahi ay madala niya sa bayan ng Diyos. Kapatid, tayo mayroong pamilya na wala pa sa Panginoon. Tatay, nanay, anak, kamag-anak, kapitbahay, kababayan, kalahi na kailangang maligtas, kailangang makalaya sa kasalanan, kailangang maabot ng salita ng Diyos. Kung si Pablo naglalakad noon, ikaw hindi na. Gamitin mo lang ang iyong gadget, maihahatid mo na ang salita ng Diyos
kahit saan sa mga taong kakilala mo, sa mga taong mahal mo, sa mga taong nasa ilalim ng gawain ng kasalanan. Pilitin natin na sila ay maabot, marating ng salita ng Diyos upang magkaroon ng pagbabago. Kinakailangan sila ay mahango sa kanilang kalagayan at walang ibang paraan para sila ay magbago, kundi ang salita ng Diyos ay makarating sa kanilang mga puso at mapahalagahan ito sa kanilang buhay. Kaya napakahalaga po ng soul winning. Lahat po tayo mag-soul winning. Lahat po tayo gumalaw. Lahat po tayo kumilos sapagkat panahon na. No? Sabi ng Panginoong Hesus, sinusugo ko kayo. Ibinigay ng Diyos sa atin ang utos na ito na dapat huwag nating baliwalain. Ang soul winning sapagkat napakahalaga nito sa Diyos. Gusto niyang maagaw mula sa gawain ng kasalanan ang mga tao. Dahil mahalaga sa Kanya ang tao. Mahalaga sa Kanya na maialis ang tao sa magulong buhay. Mahalaga sa Diyos na ang bunga ng kasalanan ay hindi na maghatid ng kapahamakan. So number 2, no? Because it is an evidence of loving your neighbor. Sa verse chapter 2 and 3, no? Kung atin pong babasahin, sabi po dito, matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin kong ako'y sumpain, mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila. No? Ganon katindi, no? Ang ebidensya kapag tayo ay nag-winning soul. Mga kapatid, ang soul winning ay paraan ng Diyos upang ilabas mula sa ating mga puso ang pagmamahal. Sinabi ko kanina si Pablo, nung hindi niya pakilala ang Diyos, wala siyang pagmamahal sa kanyang kapwa. Wala siyang pakialam kung ito ay mapapahamak. Wala siyang pakialam, no, kung ano ang kahinatnan ng kanyang mga kalahi. Katunayan, sabi ko kanina, si Pablo ay kasabwat sa pagpatay kay Esteban. Pero nung makilala niya ang Diyos, nung siya na ay naglilingkod sa Diyos, lumabas sa puso niya yung evidence, yung patunay, no, na siya ay naglilingkod sa Diyos. Dahil kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, patutunayan yan ng sarili mo na pahalagahan ang mga tao sa paligid mo. Diba? Kung si Pablo, nang makilala niya ang Diyos, andun yung kanyang pagiging masigasig na abutin ang tao, dalahin ang tao, pahayagan ang tao ng salita ng Diyos. Mga kapatid, mahal ba natin ang ating kapwa? Patunayan mo yan. Hinahanap yan ng Diyos sa iyo. Kailangan mong maging masigasig sa pagwiwin. Maging masigasig sa paghahanap ng mga tao para dalhin sa Diyos. Maligtas. Patunayan natin na tayo ay na mga nabago. Na nagbibigay ng pagmamahal sa mga taong mapapahamak. Wala pong kapangyarihan tayo na iligtas ang tao sa sarili natin, kundi atin pong ipaabot sa kanila ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos lamang ang magtuturo sa atin para mahalin ang ating kapwa. Maraming mga tao sa panahon po natin, kahit mga disciple, mga leaders, na hindi
pinapatunayan ang kanilang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kanilang kapatid. No? Hindi nagwiwinsol. No? Ang mga iniintindi, marami sa atin, ang binibigyang halaga, paano kumita ng pera, paano masiyahan ang ating mga sarili, paano makatulong sa ating pamilya. Ang oras at panahon ay ginugugol natin para matugunan ang ating mga pangangailangan. Itong physical natin. Gusto natin na masiyahan lagi ang ating sarili. Pero kung mahal natin ang ating kapwa, ganun din dapat ang ating ipahalaga, katulad ng pagpapahalaga natin sa ating sarili. Sabi dito sa Matthew 22 verse 39, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Patunayan po natin na mahal natin yung ating sarili. Ipakita po natin yan sa ating kapwa. No? Kaya kung hindi ka nag-i-invite, mag-invite ka na. Kung ikaw man ay nag-i-invite, dagdagan mo pa. Di ba? Kung hindi ka nag-OOBE, mag-OVE ka na. Kung hindi mo nagagawang mag-suynil ka. Mag-consolidate ka. Magdala ka ng mga tao sa cell group. Dahil yan ang patunay na mayroon kang pagmamahal sa iyong kapwa. No? Sabi dito sa verse, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Walang tao sa kanyang sarili na magnanais na ito'y ipahamak. Walang tao sa kanyang sarili na nagnanais na siya'y maging kahiyahiya. Walang nagnanais sa kanyang sarili na hindi siya makapasok sa langit. At walang tao na nagnanais na siya ay mapunta sa impyerno. Di ba? Kaya nga ang soul winning ay napakahalaga para magawa po natin ipakita na ang mga tao mahal natin kahit hindi natin kilala. Kahit mga kaaway natin, kahit mga tao na sa atin ay nagre-reject. Mga tao na sa atin ay hindi nakikinig. Mga tao na nagbibigay sa atin ng sakit. Mga tao na kung saan binibigyan tayo ng kahihiyan. Kapatid, ipakita natin, patunayan natin, na kung ano ang ginagawa nila sa atin, balikan po natin sila ng mabuti. No? Sabi nga ng Bible, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ibig sabihin, kung hindi ka pinapahalagahan ng tao, pahalagahan mo. Patunayan mo na ikaw nga ay isang lingkod ng Diyos. Dahil sa soul winning, maiaayos nito ang puso natin. Kaya mong mahalin ang mga tao na hindi nagmamahal sa iyo. Kaya mong mahalin kahit ang kaaway mo. At dahil dito, hindi mo na kayang magsinungaling sa tao. Hindi mo na kayang manloko sa tao. Hindi mo na kayang manlamang sa tao. Hindi mo na kayang siraan ang tao. Kaya napakahalaga po ng soul winning para mabigyan natin ng kahalagahan ng pagmamahal ang ating kapwa. The number 3, because it fulfilled God's purpose in your life. Sabi sa verse 4, sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang sila'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ng Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Ang soul winning ay isang espesyal na pribilehiyo. Ito'y isang pakikipagtipan natin sa Diyos. No?
ang Diyos nakipagtipan sa mga Israelita na ang Diyos hindi sila lulubayan. Palagi silang pahalagahan. Diba? Sa atin, ang soul winning ay para tuparin natin yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Marami ang mga nagsasabi, sila raw ay Kristiyano. Pumupunta sila sa church, dumadalo sila sa mga gawain, umaattend din sila ng mentoring. Nagba-Bible study pa nga sila. Nagbabasa rin sila ng Biblia. Pero, hindi nakikita sa buhay nila yung kanilang ginagawa. Hindi nila alam gamitin ang salita ng Diyos kung paano mabigyan ng karangalan ang Diyos sa buhay nila. Kaya ang tingin sa kanila ng tao, Kristiyano sila. Dahil hindi nila alam gamitin, hindi nila nalalaman gamitin ang salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. Pero dito sa soul winning, tayo ay tinuturuan na magpasakop sa mandato ng salita ng Diyos. Tinuturuan tayo dito na magpasakop sa mandato ng ating simbahan, ng mga leaders, sa mga pastor. Dahil tayo gusto natin na maging isa ang ating galaw, isa ang ating kilos, ang mabigyan natin ng kaluguran ang Diyos. Ang layunin ng Diyos sa atin, isa lang, mabigyan natin ng kasiyahan ang Diyos. Pansinin po natin, ang mga ibon, kapag sabay-sabay silang lumilipad, pagmasdan natin, napakaganda. Ang mga isda, kapag sabay-sabay silang lumalangoy, pansinin natin, nakakatuwa, nakakalibang, nakaka-repress. Parang, sabi nila, nakakaalis ng problema. Di ba? Kung ang isda, ang ibon, na lumilipad at lumalangoy, sabay-sabay na kumikilos, dahil yun ang kanilang purpose, upang ipakita ang kagandahan ng Diyos ng pagkakalikha sa kanila. Sila ay nagpaparami. Hindi sila nagpapaunti. Kasi pag kaunti lang sila, hindi mag-glorify ang Diyos sa buhay nila. Diba? So kung ang isda, ang ibon nilikha ng Diyos para gawin ang kanilang purpose, lumipad, lumangoy, magparami, tayo nilikha ng Diyos para sa isang layunin. Hindi ka nilikha ng Diyos para lamang sa iyong sarili. Para lamang magtrabaho. Para lamang magsaya. Para lamang kumain. Para lamang matulog. Para lamang mag-asawa. Kailangan mo rin yan. Pero hindi yan ang tunay mong layunin. Sangkap lamang yan bilang tao. Ang totoong dahilan, ang totoong layunin natin ay mabigyan natin ng kasiyahan ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus doon sa John 20:21, sinusugo ko kayo. Ibig sabihin, ibinigay na sa atin ng Panginoong Hesus yung authority, yung responsibility. Inuutusan tayo na dapat bilang mga lingkod, maging intentional po tayo sa ating purpose na magdala ng mga kaluluwa sa Panginoon. Kaya nga po sa mga cell group natin, kailangan intentional ka na dumami yan. Kailangan intentional ka na madagdagan yan. Na sa bawat meeting ninyo, bawat linggo, dapat may bago.
Intentional dapat, ang cell group mo, dapat nanganganak yan. Nanganganak ng disciple, nanganganak ng leader, nanganganak ng another cell group. Kasi ang utos ng Panginoong Hesus, sinusugo ko kayo, no? Sabi ng Panginoong Hesus. Kaya, bilang mga disciple, no? Gawin po natin ang purpose ng Diyos sa atin. Kaya dito natin maintindihan na tayo pala ay pinapahanap ng mga taong dapat maligtas. Maghanap tayo ng mga taong mapapahamak. Kailangan maipaalam natin sa kanila ang dala-dalang kaligtasan ng Panginoong Hesus. Kailangan mayroon po tayong bahagi sa vision. Go and make disciple. Dahil ang layunin ng Diyos na ibinigay sa atin, magligtas ng tao sa pamamagitan ni Kristo. Hindi lamang tao. Pansinin po natin yung sinabi sa aklat ng Ezekiel, chapter 31, verse 11. Sariwa pa po ito sa ating devotion. Sabi dito, sabihin mong ipinasasabi ko, akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi natutuwa na ang sinumay mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig kong sila'y magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila, pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Grabe. Yung puso ng Diyos, yung hangarin ng Diyos na ang tao maligtas, na ang tao ay hindi mapahamak. Ayaw ng Diyos na hindi makabalik ang tao sa Kanya. Ayaw ng Diyos na hindi magbago ang tao. Ayaw ng Diyos na mamatay ang tao ayon sa Kanyang kasamaan. Ayaw ng Diyos na kahit isa sa atin ay mapahamak. Diba? Kaya kung si Ezekiel ay kinausap ng Diyos, inutusan ng Diyos na kailangang sabihin sa mga Israelita, kapatid, wala na po si Ezekiel. Pero ikaw buhay pa. Pastor, leader, disciple, lahat po tayo ay inuutusan ng Diyos. Hanapin, magbigay ng pagkakataon ang tao na mabago. Kaya go and make disciple. Yan po ang ating purpose. Hindi lamang isa. Balikan po natin yung Ezekiel. Sabi doon, no? Akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi natutuwa na ang sinumay. Pag sinabing sinumay, lahat, no? Mamatay sa kanyang kasamaan. Ayaw ng Diyos. Sabi diyan, ibig kong silay. Plural po ang ginamit dito. Kaya hindi lang isa ang ating aabutin. Hindi lang dalawa ang ating hahanapin. Hindi lang 5 ang ating babahagian ng salita ng Diyos. Kundi 12. Dapat mabuo natin 12. No? 12 disciple. Dahil ang ating sinusundan, ang ginawa ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus, nagbigay ng halimbawa, 12 na disciple ang kanyang ginawa. Kaya dapat ito rin ang gawin natin. 12 ang ating hahanapin. No? Tandaan po natin, bilang mga lingkod ng Diyos, kailangan natin sundin, pahalagahan ang utos na ito ng Diyos. No? Dahil pag walang soul winning, ang tao laging talo. Ang tao laging magulo. Ang tao laging masasadlak sa kapahamakan. At ayaw ng Diyos niyan. No? Kaya, dalhin po natin ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay sa kaharian ng Diyos. Upang magtamo, makaranas po sila ng kaligtasan at mabago
ang kanilang pamumuhay. Okay? So, sa ating pong pagtatapos, sabi po dito sa ating conclusion, soul winning is important to warn people about the eternal damnation brought by sin. This will give you the motivation to love and reach out God's people and bring them into His family. Soul winning lead your life to become useful and meaningful for God's glory. No? Tunay nga po na napakahalaga sa ating panahon ang soul winning. Dahil ang soul winning ang magbibigay babala sa mga tao upang hindi nila danasin ang kapahamakan na mangyayari sa darating na panahon. Diba? Kailangan nating patunayan na mahal natin ang tao. Gawin po natin ang soul winning. Dahil ang soul winning ang magbibigay sa iyo, sa akin, kung paano magiging kapaki-pakinabang at makabuluhan sa ating paglilingkod sa Diyos. Okay, so tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa inyo pong pagsama sa aming pong gawain ito. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na patuloy na naghahamon sa bawat isa sa amin na aming pahalagahan ang soul winning, sapagkat sa soul winning, ito lamang ang paraan mo upang marami ang maligtas, upang marami ang makaahon mula sa kasalanan, upang marami ang makaalis sa magulong pamumuhay. God, ang mensahe mo po sa gabi pong ito ay patuloy mong ipaalala sa bawat nakikinig na sila ay kabahagi, kasama, katim na dapat itong gawin upang maranasan po ng lahat sa bawat churches ang multiplication, ang fruitfulness. Dahil ito ang nais mo, marami ang maligtas. Salamat po, O Diyos, sa gawain pong ito. In Jesus' name pray, Amen and Amen. So, ayan, so maraming salamat, no, sa pribilehiyo na muli ay pinagkaloob sa akin na ni Pastor Rami ng Bonfire para muli ay makapaghayag ng salita ng Diyos sa gawain ito. Salamat po. God bless sa inyong lahat. Hello, my name is Regret. I'm pretty sure we have met every single day of your life. I'm the whisper inside that won't let you forget. Hello, my name is Stevie. I hope you recognize me. Just when you think you can win, I'll drag you right back down again till you've lost all belief. Oh, these are the voices. Oh, these are the lies, and I have believed them for the very last time. Hello, my name is child of the one true King. I've been saved, I've been changed, I have been set free. Amazing grace is the song I sing. Hello, my name is child of the one true
makes all things new, has proven it's true. Just take a look at my life. Hello, my name is Child of the One True King. I've been saved, I've been changed, I have been set free. Amazing grace is the song I sing. Hello, my name is Child of the One True King. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. What love the Father has lavished upon us, so we should be called His children. I am a child of the one true King. What love the Father has lavished upon us, so we should be called His children. Hello, my name is Child of the One True King. I've been saved, I've been changed, I have been set free. Amazing grace is the song I sing. Hello, my name is Child of the One True King. I've been saved, I've been changed, I have been set free. Amazing grace is the song I sing. Hello, my name is Child of the One True King. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. I am a child of the One True King. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Thank you po, Pastor Jun, sa message na hinatid mo at reminders sa bawat isa about the importance of soul winning. Kaya we encourage everyone na patuloy nyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines sa inyong mga social media sites using These these hashtags. hashtags. So yun po, maraming salamat po and praise and glory to God sa natapos po nating bonfire night ngayong gabi. Maraming salamat po sa mga nanatili hanggang wakas and we encourage yung bawat isa na wag mawawala every Friday night 7 PM po no sa ating bonfire night. And ganoon din po, we encourage yung bawat isa talaga na every bonfire night hindi lang tayo mag-isa kundi talagang minomobilize din natin yung ating mga sarili, and if we are a leader, we mobilize our cell groups na talagang mag-invite every Friday. And we continue to encourage yung bawat isa po to follow and support our social media accounts. So nandiyan po ating CGS Philippines Facebook page, yung ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, yung ating TikTok at yung ating Instagram. So lahat po talaga ito suportahan natin, no, full blast, kasi talagang dapat nandun yung sense of urgency natin to win souls by using our online platforms. Amen to that. And we also encourage everyone sa darating na Sunday online simbahay. So nandun po tayo live mismo 6 ng umaga. So Saturday pa lang andun na yung minomobilize na natin at ini-encourage natin yung ating mga friends, family, and colleagues para sila rin ay makapakinig ng message na natin sa atin ng ating butihing pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless.